Pagpasok niya sa loob ng bahay, ay agad siyang tinanong ng kanyang mga magulang. Nagulat ang mga ito kung bakit nakakotse siya ng pag-uwi, at kung sino ang kasama niya. Hindi naman niya maipagkakaila ang mga nakita ng kanyang pamilya, dahil pati ang mga kapitbahay nila, ay nagulat din kaya sinabi na niya ang totoo sa mga ito. Ano kamo anak? Si Sir Ralph ba kamo ang naghatid sa iyo kanina? Yung anak ni Sir Raul. Hindi makapaniwalang tanong ng kanyang nanay sa kanya. Naibaba pa nito ang hawak na kutsara at tinidor sa gulat. Opo Nay, hinatid lang po niya ako dito sa bahay natin, kasi muntik na po akong masagasaan kanina. Nakangiwi niyang sagot sa mga ito. Anak naman, sa susunod ay mag-iingat ka, lalo na kung nasa highway ka. Paalala ng kanyang tatay na hindi naman nagalit sa nangyari sa kanya, imbis ay natakot pa ito na baka raw may masakit sa kanyang katawan. Okay lang po ako tay. Ate, pogi ba yung anak na panganay ni Sir Raul? Hindi napigil ang itanong ng nag-iisa niyang kapatid na babae na si Isa. Hindi agad siya nakasagot sa tanong nito. Ano nga ba ang itsura ni Ralph? Guwapo naman talaga ito kung tutuusin. Akalain mo nga na isa itong artista sa kulay pa lang ng balat nito, lalo na kapag ngumiti makikita ang mapuputi, at pantay-pantay na mga ngipin nito. Oo, sagot na lang niya kay Isa. Panigurado ay aasa rin naman siya nito, kapag may iba pa siyang sinabi sa tanong nito sa kanya. Yun lang ang sagot mo ate. Oo lang talaga. Isa, maglubi ka na, huwag mo nang asarin ang ate mo, at alam mo naman na wala pa sa isip niya ng mga crush-crush na yan. Panipik. Nay, crush agad. Segunda naman ni Isa. Ano ba kasi ang gusto mong malaman Isa? At saka nakikita ko naman siya palagi sa bahay nila, kapag nagdadala ako ng gatas, kaya hindi naman na big deal sa akin kung nakasama ko siya kanina. Pagsisinungaling niya kay Isa. Nako ate, lokohin mo lelang mo. Maniwala akong hindi ka man lang kinilig kanina, noong magkasama kayo ni Sir Ralph. Wala atang babae dito sa lugar natin ang hindi kinikilig sa kanya no. Sabi na naman sa kanya ni Isa. Gusto na nga niya itong batukan, kung hindi lang niya kaharap ang mga magulang nila sa mesa. Magtigil na nga kayong dalawa. At pwede ba, huwag ninyong balakin na makipaglapit sa mga Montemayor na iyon. Alam nyo naman na hindi natin sila kauri, saway muli sa kanila ng kanyang nanay. Alam niyang may laman ang huli nitong sinabi sa kanilang magkapatid, pero alam naman niyang pinapaalalahanan lamang sila ng kanilang mga magulang. Totoo naman ang sinabi ng kanyang nanay, ang estado ng buhay nila, ay malayong malayo sa buhay na kinagiznan ng mga Montemayor. At mula sa katotohanan iyon, ay natahimik na lang siya, at mas pinili na lang niyang ipagpatuloy ang kanyang pagkain. Precious, banibisita ka ni Raymond. Sigaw ng kanyang nanay. Kasalukuyan siyang naghuhugas ng plato, nang dumating ang kanyang matalik na kaibigan. Opo Nay, nandyan na po. At paglabas niya sa kanilang maliit na sala, ay isang nakangiting Raymond ang naabutan niya. Oh, nandyan ka na pala. Kailan ka umuwi Raymond? Bungad niyang bati sa kanyang matalik na kaibigan. Halos 2 buwan din itong namalagi sa Manila. Isa kasi itong staff sa isang traveling agency. Mas matanda ito ng 5 taon sa kanya, pero magkasabay silang nag-aral ng elementary at high school. Pagkatapos nila ng high school ay pumunta ito sa Los Baños, para doon mag-aral ng kolehiyo. Naiwan naman siya sa Kabuyao, dahil hindi siya kayang pag-aralin ng kanyang mga magulang ng kolehiyo. Ang ganda ng bungad mo sa akin reklamo nito. Bakit? Ano ba ang gusto mong ibungad ko sa'yo? Inirapan niya si Raymond, saka siya umupo sa katabing upuan nito. Sanay na silang dalawa na ganoon ang paraan ng kanilang pag-uusap. Hindi mo man lang ba ako ikikis? Ang tagal kaya nating hindi nagkita. Reklamo nito sa kanya. Ikis mo ang mukha mo. Hirit niya. Alam naman niyang may pagtingin si Raymond sa kanya, at high school pa lang sila, ay nagtapat na ito sa kanya, pero sadyang wala pa sa isip niya ang makipagrelasyon. At naintindihan naman siya nito nang hindi niya nasuklian ang ipinagtapat nitong damdamin sa kanya. Handa raw itong maghintay sa kanya, hanggang sa handa na siyang buksan ang kanyang puso para magmahal. Dahil doon ay nanatili silang matalik na magkaibigan. Hindi na mabiro heto na ang hinihingi mong pasalubong. Iniabot nito sa kanya ang isang supot na puno ng kung ano-anong pagkain. Palagi siya nitong inuuwian ng mga pagkain na galing sa Manila.
Ayan, ganyan sana, nakangiti niyang komento kay Raymond, at sa kanya iniabot ang supot ng pagkain. Raymond, magmerienda ka muna. Alok ng kanyang nanay na nagtimpla na pala ng juice sa kusina. May dala rin itong isang platito na may lamang biko. Salamat po, Nailani. At kinuha ni Raymond ang dala ng kanyang nanay na merienda. Inaaway ka naman ba ni Precious? Pagpasensyahan mo na ang batang iyan, at talagang minsan tinotopak yan. Panipik. Alam ko po, Nailani yun. Saka sanay na rin po ako sa matabil na dila ng anak ninyo. Segunda ni Raymond at dahil doon, ay hindi niya napigil ang erapan nito. Ganon, may halong inis na sabi niya kay Raymond. Kaya nga pinalaki ko naman ng tama ang isa na yan. Kasumukhang kulang talaga sa aruga, kung minsan ang inaasta ng batang iyan. Walang pakundangang panglalait sa kanya ng kanyang ina. Nay naman, o siya, maiwan ko muna kayo, at tutulungan ko lang ang tatay mo na sinupin ang mga kahoy sa labas. Nagpaalam na nga ito sa kanila ni Raymond.at pagkatapos ay siya naman ang hinarap ni Raymond. Precious, mamasyal naman tayo sa Liliw, gusto mo ba? Maya-maya ay alok sa kanya ni Raymond. Sa Liliw, bakit mo naman biglang naisip na mamasyal doon? Balik niyang tanong dito, habang binubuksan niya ang isang supot ng chocolate, na pasalubong nito sa kanya. Wala lang. Gusto ko lang sanang mag-unwind, alam mo naman sa Manila, masyadong toxic. Sige basta balibre mo ako. Hindi na siya nahihiyang magpalibre kay Raymond, dahil sa tuwing niyaya siya nitong mamasyal, ay hindi naman ito pumapayag na gumastos siya. Oo naman, ako ang bahala sa'yo. Commandant pa ito sa kanya. Dahil doon ay naisip niyang ibalibag dito, ang papel na wrapper ng chocolate na kinakain niya. Agad namang nakaiwas si Raymond, at pinagtawanan lang siya pagkatapos. Maaga silang umalis ni Raymond, para mamasyal sa Liliw, Laguna. Naisip din kasi nilang magsimba bago mamasyal. Nagulat pa siya nang dumating ito na nakakotse. Samantalang kahapon, ay nag-commute lang daw ito papunta sa kanila, at hiniram daw ng kapatid nito ang kotseng na ipundar nito, mula sa pagtatrabaho sa Manila. Akalain mo yun no? Ang alin? Tanong sa kanya ni Raymond, habang seryoso itong nagmamaneho ng kotse. Ituro niya ang loob ng sasakyan nito. Nakapagpundar ka agad ng sariling sasakyan, mula sa pagtatrabaho mo sa Manila. Ayun ba, medyo naswertihan lang na malaki ang sahod ko sa pinagtatrabahuhan ko ngayon. So, pwede ka na palang mag-asawa Malaki na pala ang sahod mo sa trabaho mo ngayon, patapos na rin si Gigi ng college, diba? Ang tinutukoy niya ay ang bunsong kapatid nito na pinag-aaral mismo nito. Ang kuya naman nito ay may sarili na ring pamilya. Oo nga kaso yung mapapangasawa ko mukhang siya ang hindi pa handa. Makahulugan nitong sagot sa kanya. Alam naman niyang siya ang pinatatamaan nito, sa sinabi nitong gusto nitong pakasalan, at hindi pa handa, literal na hindi pa talaga siya handa sa mga ganoong bagay emotionally. Bata pa siya para sa mga ganoong bagay, at marami pa siyang gustong gawin sa buhay, bago niya pasukin ang buhay may asawa. Baka naman kasi yung mapapangasawa mo, ay marami pang gustong gawin sa buhay. Huwag mong apurahin, komento niya. Hindi ko naman siya inaapura, hihintayin ko siya hanggang sa maging ready na siya. Nakangiti nitong sagot sa kanya. At natawa na lang sila pareho sa huli. Pagkasamba nila ay kumain muna sila ng umagan. May nakita silang isang maliit na kainan, kaya niyaya siya ni Raymond na kumain muna bago sila mamasyal. Umorder sila ng tig-isang order ng okoy at pansit lukban. Pati ang special espasol na ginagawa rin ng kanyang nanay, ay umorder din si Raymond. May gusto ka pa bang kainin? Tanong sa kanya ni Raymond nang matapos itong kumain, at sinisip-sip na lang ang mango juice na inumin nito. Wala na, ang bigat kaya sa tiyan ng mga inorder mo. Mamaya na lang tayo bumili ng mayuwi sa bahay nyo, after nating mamasyal. Nako, yan ang huwag mo nang gagawin, at hindi na ako sasama sayo sa pamamasyal sa susunod. Reklamo niya, hindi sa ayaw niyang uwian ang kanyang mga magulang, kaya lang ay hindi niya ugali ang magpabili ng magpabili, kapag kasama niya ito. Maliban na lang sa pagkain nilang dalawa na parati siyang nililaber nito. Bakit naman? Gusto ko lang uwian si Nanay Lani, at matagal ko rin silang hindi nakikita. Huwag na okay, saway niya muli kay Raymond.
Okay, kung ayaw mo sa ibang araw ko na lang sila dadalan ng pagkain. Ang kulit mo. At binato niya si Raymond ng isang manipis na bilog ng tisyo, na mabilis naman itong nasalo. Let's go. Yaya nito sa kanya. Tumango na lang siya at saka sumunod kay Raymond, pagkatapos nitong bayaran ang kanilang kinain. Ang huli nilang pinasyalan ay ang pamilihan ng mga sapatos, at mga sandals. Maraming magaganda at iba't ibang uri ng mga pangyapak, ang makikita sa mismong pamilihan ng Liliw. Precious, ito bagay sa paa mo. Tinanggal ni Raymond ang isang sandal sa kahon, at saka ito lumuhad para itapat ito sa paa niya. Hoy, ano ka ba? Tumayo ka nga dyan, bulong niya kay Raymond. Para itong nag-propose sa itsura nito, na ang isusuot sa kanya ay hindi singsing, kung hindi sandals. Bakit? Parang tumayo ka nga dyan. Pinipigilan niya ang matawa, at baka mabatukan niya ng todo si Raymond, dahil sa ginagawa nito. Isukat mo na kasi. Hinawakan pa ni Raymond ang binti niya, na bahagyan niyang ikinakiliti. At wala na nga siyang nagawa, kung hindi ang sumunod sa gusto nito, at medyo pinagtitinginan na sila ng ibang mga mamimili sa lugar na iyon. Miss, isuot muna kaya. Nang awit na ang boyfriend mo Tudyo ng isa sa mga taong nanunood sa kanila. Dahil doon ay napilitan na nga siyang haborin ang suot niyang dalsyos, para isukat ang binibigay ni Raymond na sandals. Para namang sinukat sa paa niya ang pinili nitong sandals, para sa kanya at halos saktong-sakto sa paa niya ang sukat. Nagngitian ang ilan sa mga taong nakakita sa kanila, na para bang siya si Cinderella na sa wakas, ay nahanap na ng prinsipe para isuot ang nawawala niyang pangyapak. Bagay na bagay sa paa mo Maputi at makinis, kaya bumagay ang kulay cream na color ng sandals. May paghangang sabi sa kanya ni Raymond. Napangiti na lang siya, at tila alam na alam nito ang kulay na gusto niya. Bibilin mo ba talaga ito? Paninigurado niya kay Raymond. Tinulungan pa siya nitong ibalik ang sandals na sinukat niya sa kahon. Oo naman. Wala ka na bang bibilhin na iba? Si Nanay Lani kaya, bilhan natin, saka si Tatay Elias. Pati si Isa, bilhan din natin. Suhestyon ni Raymond. Raymond, ano ba ang sabi ko sa'yo? Paalala niya rito. Oo na po. At pinisil pa siya sa pisngi ni Raymond na ikinagulat niya. Niyaya siya nitong bayaran na ang napili nitong sandals sa kanya. At habang palinga-linga siya sa paligid ng shop, ay may isang bulto ng katawan na parang pamilyar sa kanya. Hindi siya maaring magkamali. Ralph Montemayor. Bakit nandito ang lalaking iyon? Baka naman nagkakamali lang siya. Pero nang humarap na ito sa gawin nila, habang may kausap ito sa cellphone, ay napagtanto niyang totoo ang hula niya. Nagtama pa ang kanilang mga mata, nang tumingin ito sa gawin nila ni Raymond. May mga crew ng shop na nakabantay dito, at may hawak na 2 kahon ng sapatos ang mga ito. Napatulala siya nang hindi ito nagbabawi ng tingin sa kanya. May kausap ito sa cellphone, pero ramdam niyang sa kanya nakasentro ang mga mata nito, at parang may kung anong gusto ipaliwanag ang mga titig nito sa kanya. Hindi na niya kinaya ang mga titig nito, kaya siya na ang unang nagbawi ng tingin, tinalikuran na niya ito. Pagharap naman niya kay Raymond, ay saktong hawak na nito ang binayaran nitong sandals para sa kanya. Tara na, yaya ni Raymond sa kanya, at kinuha pa nito ang isa niyang kamay para hawakan. Minsan ay ginagawa sa kanya iyon ni Raymond, nahihiya naman siyang sawayin ito. Bilang magkaibigan naman sila, at matagal na niya itong kakilala. Habang hawak ni Raymond ang kanyang isang kamay nang palabas na sila ng shop, ay nakita pa niyang dumilim ang aura ni Ralph. Hindi na lang niya ito pinansin, at kinakausap siya ni Raymond na hindi rin niya masyadong maintindihan, dahil sa presensya ni Ralph na nagpakaba na naman sa kanya. Hindi niya maipaliwanag ang kakaibang kaba niya nang makita niya si Ralph sa lugar na iyon, alam naman niyang wala siyang ginawang masama, para magalit ito, pero bakit ganoon? Parang ang laki ng kasalanan niya dito, dahil sa paraan ng pagtitig nito sa kanya, sa kanila ni Raymond, kung nakakamatay nga lang ang masamang tingin nito, ay malamang na bumulagta na silang dalawa. Nagpatuloy na sila ni Raymond sa paglakad, hanggang sa pagbuksan siya nito ng pinto ng kotse, doon ay nakita niyang muli na nakatitig pa rin si Ralph sa kanila ni Raymond. Anong problema ng lalaking iyon? Precious. Nay. Sagot ni Precious sa tawag ng kanyang nanay.
Nasa likod siya ng kanilang bakuran, at namimitas siya ng gulay na panghalo nila sa sinigang na bangus sa hapunan. Nag-text si Michelle. Nagpapadala raw si Sir Raul ng gatas sa bahay nila. Hinawi niya ang kurtina na naghihiwalay sa sala at kusina nila. Hindi po ba sa susunod na linggo pa ang dala natin ng gatas sa bahay nila? Bakit naman po biglang nagpadala si Sir Raul ng gatas ngayong araw? Nagtataka niyang tanong. Hindi naman kasi ugali ni Michelle na mag-text sa nanay niya, kung tungkol lang sa pagdadala ng gatas sa bahay ng mga Montemayor. Alam naman kasi niya, kung anong araw ang pagdadala niya ng sariwang gatas sa bahay nila Sir Raul. Hayaan muna, ayaw mo noon may pampanindahan na naman tayo ng pagkain pagkahatid mo ng gatas sa bahay nila. Basta at pumunta ka na sa bahay nila Sir Raul, inutusan ko na ang tatay mo na kumuha ng gatas sa mga alaga nating kalabaw. Sige po, Nay. Napanguso na lang siya pagkatapos siyang utusan ng kanyang ina. Mabilis siyang gumayak para dalhin ang mga gatas sa bahay ng mga Montemayor, nagpalit din siya ng malinis na damit. Nagayos din siya ng kanyang sarili, na hindi naman niya ginagawa dati, kapag pumupunta siya sa malaking bahay na iyon. Hindi niya alam pero parang may nag-uudyok sa utak niya, na gawin ang mga bagay na iyon. Nagpulbo at nagpahid din siya ng manipis na lipstick, pagkatapos niyang magsuklay ng buhok. At muli ay napangiti na lang siya sa harap ng salamin, nang sipatin niya ang sarili sa salamin. Bumagay sa kanyang balingkinitang katawan ng isang floral dress na kulay asol. Bahagya pang nakalabas ang kanyang mga balikat, dahil sa style nito. Kita naman ang maputi niyang mga binti, dahil sa hanggang tuhod na haba nito, na lalong bumagay sa mahaba niyang mga hita. Huli niyang isinuot ang sandals na binili, para sa kanya ni Raymond. Flat sandals lang ito na kulay cream, simple ito pero maganda. Bago siya lumabas ng kanyang kwarto, ay huminga pa siya ng malalim. Para bang may kakaiba siyang pakiramdam sa mga oras na iyon, na hindi niya maintindihan. Nasa sabik siyang magtungo sa bahay ng mga Montemayor. At biglang rumihistro sa kanyang isip, ang huling pagkikita nila ni Ralph sa Liliu. Hindi niya alam kung gaano na ito katagal sa shop na iyon, at kung nakita nito lahat ang nangyari sa kanila ni Raymond. Hanggang makasakay sila ng sasakyan, ay nakita niyang nakatingin ito sa kanilang dalawa. At iyon ang hindi niya maintindihan, kung bakit nito kailangang gawin ang bagay na iyon, samantalang hindi naman sila ganoon kalapit sa isa't isa. Napailing na lang siya, at sa kanya dinampot ang body bag na palagi niyang dinadala kapag umaalis. Anak, ikaw ba yan? Anong nangyari sa'yo? Nakangiwing tanong ng nanay niya. Opo, Nay, ako po ito. Bakit pangit po ba ang suot ko? Agad ay balik niyang tanong sa kanyang nanay. Wala naman. Ang ganda mo nga anak. Sa huli ay pinuri siya nito na nakapagpangiti na rin sa kanya. Anak, umuwi ka agad ah. Huwag kang magpapagabi, at alam mo namang delikado ang panahon ngayon. O kaya tawagan mo na lang ang kuya mo, para siya na lang ang utusan ko na mag-deliver nito sa bahay ng mga Montemayor. May pag-aalalang himig ng kanyang tatay. Okay lang po ako tay, uuwi naman po ako agad, huwag po kayong mag-alala. Paniniguro niya, bago naman siguro magdilim, ay makakauwi siya sa kanilang bahay. Ibibigay lang naman niya kay Michelle ang mga gatas, at pagkatapos ay maaari na siyang umuwi. Isinilid na ng kanyang nanay ang mga gatas, na nasa bote sa isang basket na plastic, na palagi niyang dinadala, kapag nagdadala siya ng mga gatas sa bahay ng mga Montemayor. O heto na anak, mag-iingat ka sa pag-uwi mo. Muli ay bili ng kanyang nanay, tumungo na lang siya, at saka siya tuluyang umalis. Makalipas lang ang kulang isang oras, ay narating na niya ang bahay ng mga Montemayor. Buti at may nagdaan agad na jeep nang nag-abang siya kanina sa kanilang tarangkahan. Inayos muna niya ang kanyang suot na damit, na bahagyang nagusot sa pagsakay niya ng jeep, bago siya nagsimulang maglakad papunta sa malaking bahay nila Sir Raul. Hindi naman na siya tinatanong ng mga guards na nagbabantay sa guardhouse, bago makarating sa bahay nila Sir Raul, dahil kabisado na ng mga ito ang dahilan, kung bakit siya pumupunta sa malaking bahay na iyon. At bigla ay napatingin pa siya sa langit, nang mapansin niya ang pagkulimlim nito. Mukhang aabutan pa ata siya ng ulan Kaya nagmadali na siyang maglakad. Sa likod muli siya ng kusina kumatok, para malaman ni Michelle na nandoon na siya sa labas ng pinto ng kusina. Precious, pasok ka.
Nakangiting bati sa kanya ni Michelle. At pumasok na siya sa loob ng kusina, katulad ng ginagawa niya dati. Michelle, bakit nga pala biglang nagpadala ng gatas si Sir Raul? Ang alam ko kasi ay sa susunod na linggo pa ang pagdadala ko dito ng gatas. Tanong niya kay Michelle, habang isa-isa niya muling inilalagay ang mga bote ng gatas sa malaking mesa ng kusina. Naubos kasi agad yung dinala mo, kaya nagpadala agad si Sir. Tumungo na lang siya nang marinig niya ang sagot ni Michelle. Sakto namang naiayos na niya ang mga gatas na dala niya, nang alanganin siya nitong lingunin muli. Precious, yung bayad pala sa gatas na dala mo si Sir Ralph ang magbibigay. Puntahan mo na lang daw siya sa library. Nagulat siya sa kanyang narinig. Tama ba ang intindi niya sa sinabi ni Michelle? Si Ralph raw ang magbabayad sa kanya ng mga dala niyang gatas. Bakit? Dati-dati naman ay inaabot lang sa kanya ni Michelle ang bayad nito, pagkatapos niyang iayos ang mga iyon sa mesa. Bakit ngayon ay kailangan pa niyang puntahan ang bayad ng gatas niya sa library? At si Ralph pa raw ang mismong mag-aabot ng bayad sa kanya. Michelle, bakit biglang ang anak ng amo mo ang magbabayad ng mga dala kong gatas? Hindi ba dati naman ay ikaw lang ang nag-aabot ng bayad sa akin? Ang tanong niya muli kay Michelle. Napailing na lang si Michelle, at saka nito itinaas ang mga balikat, na indikasyon na hindi rin ito alam ang sagot sa tanong niya. Itinuro na lang sa kanya ni Michelle ang daan patungong library. Habang naglalakad siya sa kabuuan ng unang palapag ng bahay ng mga Montemayor, ay napapawaw na lang siya. Napakaganda ng bahay na iyon, at kahit siguro sa panaginip, ay hindi niya nakikita ang sariling makakatira siya sa ganoong uri ng bahay. Lahat ng mga kagamitan na nakikita niya ay puro mamahalin, kaya natatakot siyang hawakan man lang. Pagliko niya sa gawing kanan ng kabahayan, ay may nakita siyang isang malaking pinto. Sa labas ng pinto ay may nakasabit na isang painting ng babae, na nakahiga sa damuhan. At iyon ang ginawa niyang palatandaan, para hindi siya maligaw sa pinto na kanyang papasukin. Sa dami ba naman ng mga pinto ng bahay na iyon, ay talagang malilito siya. Kumatok muna siya ng ilang beses sa malaking pinto, bago niya narinig ang isang boses sa loob ng silid. Come in. Nagulat pa siya at bigla ang pagragasa ng kaba sa dibdib niya, nang marinig niya ang pamilyar na boses ni Ralph sa loob ng library. Huminga muna siya ng malalim, bago niya ipinihit ang doorknob ng pinto. Pagbukas ng pinto, ay bumungad agad sa kanya ang isang balto ng lalaking nakatalikod, habang nakaupo ito sa isang swivel chair. Nakapatong ang isang laptop sa table, at pagharap ni Ralph ay para siyang tinamaan ng kidlat. Naistatwa siya nang magtama ang mga mata nila. Hindi niya nakuhang magbawi agad ng tingin, at napukaw na naman ng kaguwapuhan nito ang kanyang mga mata. Nakasuot ito ng isang polo shirt, na hapit sa matipuno nitong katawan. Bumagay pa sa maputi nitong balat ang kulay brown na kulay nito. Tinernuhan naman ng isang loose maong pants ang pang-ibaba nito. Nadinig pa niya ang pag-spike ng suot nitong rubber shoes nang tumayo ito sa upuan nito. Hi! Bati nito sa kanya, at lumakad ito para lumapit sa kanya. Samantalang siya ay nanatili lang na nakatayo sa kinatatayuan niya. Napahawak pa siya sa sarili niyang mga kamay, upang doon kumuha ng tapang. Magandang hapon po. Alangan niyang bati kay Ralph. Nakangiti pa rin ito sa kanya. At pakiramdam niya ay para siyang matutunaw, habang nakatitig ito sa kanya. Sa mata niya ay kita niyang halos hindi ito kumukurap, habang titingnan nito ang kabuuan niya. Kinalma na lang niya ang kanyang sarili, para hindi nito mahalata ang kabang nararamdaman niya ng mga oras na iyon. Have a seat, utos nito sa kanya. At itinuro nito ang bakanteng leather sofa sa gilid ng silid. Agad naman siyang kumilos para maupo. Pagkakataon na rin niya iyon, para makakuha ng lakas mula sa kabang bumabalot sa kanya. Inayos muna niya ang suot niyang bestida, bago umupo. Alangan naman siyang magsalita o magtanong, kaya hinintay na lang niyang magsalita muli si Ralph. At nagkunwari siyang lamilingap sa kabuuan ng silid na iyon. I'm glad nakapagdala ka uli ng gatas dito sa bahay. Maya-maya ay sabi nito. Binilin po kasi ni Michelle. Nakailangan daw po ninyo ng gatas dito sa bahay niyo sir, kaya inutusan po ako nila nanay, para pumunta dito. Sagot niya kay Ralph na hindi niya matitigan ng diretso. Hindi katulad nito na titig sa kanya. Thank you.
And here's my payment. At ilabas nito ang 1,000 papel mula sa bulsa ng pantalon nito. At iniabot sa kanya. Sir, wala po akong dalang panukli, barya na lang po sana ang ibigay ninyo sa akin. Suhestyon niya kay Ralph. Medyo nahiya pa siya nang sabihin yun, pero wala talaga siyang dalang panukli, kung sakaling tanggapin niya ang bayad nito. It's okay, keep the change. Nakangiti nitong sagot sa kanya. Siya naman ay nagulat sa sinabi nito, dahil halos wala pang 300 ang babayaran nito, tapos ay 1,000 ang binibigay nito sa kanya. Oo, gusto niyang makasiguro kung tama ang intindi niya sa sinabi nito. Malaki rin kasi ang magiging sukli nito, kung sakali at nakakahiya naman kung hindi niya iyon maibabalik. I said, kuhanin mo na ito at itago muna ang sukli. Hinawakan pa ni Ralph ang isa niyang kamay, at inilagay nito sa gitna ng kamay niya ang perang bayad nito, para sa gatas na dala niya. Kahit na nagulat ay hindi pa rin nakaligtas sa kanyang pandama. Ang parang kuryenteng damaloy sa buo niyang katawan, nang hawakan nito ang kanyang kamay nang walang ano-ano, pero sir. Nauutal niyang tawag sa pangalan nito. Hanggang sa binitiwan na nito ng tuluyang ang kamay niya. Take it. Okay. Umupo rin ito sa sofa na kinauupuan niya. At saka ito dumkwatro ng upo. Pagkatapos ay nilingon siya muli nito. Napalunok pa siya nang titigan siya nito muli ng diretsyo. Ang mga mata nito ay nangungusap, at bigla ang pagsulpot ng kaba sa kanyang dibdib. Hindi niya mapigil ang mabilis na pagdagungdong nito, hanggang sa tuluyan ng binitawan ni Ralph ang kanyang kamay, at muling nagsalita. I saw you last time in Liliu, right? With your boyfriend. Sarkastiko nitong tanong sa kanya, na sa huli ay pakiramdam niya, na parang itong isang investigador na gustong malaman ang totoong nangyari. Hindi siya agad nakasagot, at napahawak muna siya ng mahigpit sa perang papel na hawak niya. Opo sir, ako nga po ang nakita ninyo sa Liliu noong nakaraang araw. Diretso niyang sagot kay Ralph na ikinadilim bigla ng mukha nito. Is he your boyfriend? Tahasan nitong tanong sa kanya na ikinagulat niya. Napaka-straightforward naman nito kung magtanong. Umiling na lang siya pagkatapos. He's not your boyfriend? Tanong nito muli sa kanya, na halatang hindi makapaniwala. Natandaan niya ay nasabi na niya rito, noong nakaraang beses na hinatid siya nito sa bahay nila, na wala siyang nobyo, bakit parang gulat na gulat pa rin ito sa sinabi niya. Opo, matalik po kaming magkaibigan. Nakita niya ang pagtaas ng labi nito, na parang nangiti ito pero mukhang inis naman ang mukha. Really? Mukhang hindi naman ata gawain ng kaibigang lalaki. Nahawakan ang kamay ng kaibigan niyang babae, lalo na kung wala namang namamagitan sa kanila, right? Napanganga na lang siya sa sinabi ni Ralph. At pati pala paghawak ng kamay ni Raymond ng kamay niya, ay napansin din ito. Gusto sana niya itong tanungin, kung bakit kailangang pa nitong usisin ang relasyon nila ni Raymond, gayong wala naman itong kinalaman sa pagkakaibigan nila. Napansin rin niya ang biglang pag-iba ng mood nito. Kanina ay kalmado lang niya itong kausap, pero bigla-bigla ay parang galit na ito sa mundo. Halos magpantay ang dalawa nitong mga kilay sa inis, na hindi naman niya alam kung para saan. At nang makita niya na hinihintay nito ang magiging sagot niya, ay wala na nga siyang nagawa, kung hindi ang ipagtanggol ang kanyang sarili, laban sa iniisip nito sa kanya. Totoo pong magkaibigan lang kami ng kasama kong lalaki sa Liliu, nang makita ninyo ako. Kung wala na po kayong itatanong, ay aalis na po sana ako. Putol niya sa mga sasabihin pa nito sa kanya. Hindi na niya kaya ang mga titig nito sa kanya, na para bang may ginawa siyang mali sa harapan nito. Agad na siyang tumayo, at hahakbang na sana siya patungo sa pinto, nang bigla siyang hawakan sa braso ni Ralph.